nagpapatakbo sa kanila. So, iisa lang din ang armadong grupo nagpapatakbo. Ang nagpapatakbo ng armadong grupo noon, naging kasama din namin. Kaya pinatay si si Rolly Quintanar. Pinatay ka agad, baka mag-expose pa siya ng ibang sikreto ng CPP. Dahil siya yung pinakamataas sa military organ, siya yung pinakamataas sa military ng CPP. Siya rin ang pinakamaraming experience. Kaya sa nung mga after na nakuha siya ng Armed Forces, pinatay siya kaagad, baka lumabas yung yung sekreto ng CPP. And ngayon ko lang i-confirm yung sinasabi ni General Simoy, ni Major General Simoy. It was an order by Joe Cassis. Ang pagpatay kay Rolly Quintanar. Si Carole na namatay sa Sa Mamisyanis to. sa EDSA, Doon sa restaurant sa EDSA. Yung kamay. Pasirkel. QC circle. Pero mula ITSA sa sinundan. Alam namin. Tama yun. So I So, confirm that. sa legal aspects naman, kaya nga sinasabi ko na declared na rin lang na ang makapagbigay ng siguro ang mamamayan sa tulong naman ninyo na ipanawagan natin sa Kongreso Pwede. na i-declare yung CPP and PNDF as a one organization, a terrorist organization. So, kailangan ang Kongreso mag-declare na silang terorista. Hindi lang ang executive department ng gobyerno o ng NTF-ELCA. Pwede. Dapat ang Kongreso, pagbabutuhan nila yun Ginawa na yun Congressman Magsaysay, no? Congressman pa si President Magsaysay. Ginawa niya sa PKP yun. Nung time ni Magsaysay, dineclare nila yung PKP na kalaban ng bayan sa Congress. Ang Congress mismo ang nag-declare. Kaya napilitan yung PKP na mag-surrender. Mag-surrender yung iba na hindi pa nahuli. So kaya nawala yun. Kaya si Joma tumiwalag kaagad. Baka maabutan siya mawalan siya ng leadership potential. So ang doon is kailangan ng Kongreso. So itong mga party list, mga kabayan black, minority sila Kaya sila nagpo-propaganda na masidi dahil hindi nila na yung majority sa Congress mag-declare sa kanila na enemy of the state. Pag dineclare silang enemy of the state, then they can pass laws just like what Malaysia did to the Communist Party of Malaya. Paano na-solve ng Malaysia yung Communist Party of Malaya? Nagpalabas ng mga batas to counter the Communist Party. So ang unang batas na very effective na nagawa nila is the conduct of rallies. The conduct of rallies sa Malaysia is kailangan ang issue na you are against, yun lang yung i-bring out mo doon sa agency na that is allowed. So rallies are not banned in Malaysia. That is allowed, but you have to do it only in 3 hours. Ayun ang batas nila doon. Hindi pwedeng sumobra sa 3 hours. And you cannot do rallies. You cannot do rallies outside of the perimeter of the concerned agency na pinagralihan mo. So wala yung tinatawag nila na instant strike na kahit sa kalye lang pwede kayo mag-placard. Bawal yun. Barikada. Mag-hang ka ng banner sa bintana mo, bawal yun. So nasa batas nila yun. Sa atin wala. So ang mamamayan ang dapat doon ay maipasa sa Kongreso. Dagdagan yung hindi lang yung general statement na ginagawa nila sa anti-terrorism bill. So kailangan specific to counter alam niyo kung bakit ang rally ay binaban sa ibang bansa, even in Britain. It happened in Britain also because sa Britain kasi merong IRA, yung Irish Republican Army, which is also a communist armed group. So na-solve na rin ang British yun. I was also there. And we also helped them. So yun nga ang yung natin, idaanin natin sa legal na pamamaraan. Kaya nga nagiging nagpo-porsige itong Makabayan Black na i-block lahat ng mga legal or mga batas na ipapasa para hindi sila matatalo.
So kailangan ang bayan, ang mga tao na mismo ang magsasabi na ganito ang dapat na magsasuggest, ganito ang dapat na i-ano natin. Another is nung Mayo 1, diba, nag-ikot ako naman din sa Manila, yung rally May 1. Merong naglalagay na mga karatula na about Communist Party of the Philippines. Sa Malaysia, hindi mo magawa yun. Kukulong ka agad. Kulong ka. Ibig sabihin, you are not allowed to support a terrorist organization. Exactly. So, kailangan sa batas yun. So, dapat may mga grupo na mag-ano sa Kongreso, maipasa yung specific laws to counter them, hindi yung general laws. So, kayo naman, di mga nasa galing sa loob, alam niyo yung mga specific na pang-kontra doon eh. Dahil itong rallies and itong mga propaganda ginagawa ng CPP ay they are encouraged to the international community to give donations. Yun talaga. Hindi nila kailangan lang nila ipakita sa international sa international arena na marami ang nagrarally para marami rin ang magdo-donate sa kanila, lalo na sa Communist International. Because there are communist parties that are legal in other countries. Ano na sa Europe. Yun ang nagpapadala na In 1987, ang pinapadala ng Europe dito sa Pilipinas, tulong sa CPP is already $150 million. 87. Annually. In 1987. Hindi lang ngayon is baka mas malaki pa. Dahil kung i-compute natin yan sa inflation, medyo malaki na yan. So hindi lang yon. Ang pagbibilang nila kung paano makaano ng support is sa dami ng nagrarally sa buong bansa. Kaya kailangan meron silang nationwide rally para mas malaki yung susuporta ng international community. Susugan ko ang sinasabi ni General Simoy tungkol sa international network nila. Yung nangyari sa Bulacan na 2 estudyante, wala pang 24 oras, inireport na nila sa United Nations Commission for the Human Rights, High Commissioner for Human Rights. At ngayon, binibitbit na ng grupong binuo nila Joma na CPP-led ILPS, International League of People's Struggle. Ito yung Communist Party of the Philippines infiltrated group na binuo nila Europe, Amerika, at iba pang bansa. Ito yung binabanggit ni General Simo na kailangan may pakita nila na may buhay na kilusan dito sa Pilipinas para bumuhos ang banding. International Terrorism Network. And one thing na nakuha ko sa kanya, ngayon ko lang ito na-realize. Hindi man, ubusin mo man ang mga NPA sa labanan, kung ang legal component nila buhay, magkakaroon pa rin sila ng buhay. So ano ang ultimate solusyon? Hindi lang ang pagdurog sa armado. Law enforcement and legal offensive of the government. Hindi lang dapat legal offensive, may papasa pa lang mga batas dapat that will restrict and paralyze their legal capability to play on the laws and our legal processes. Yun ang hindi natin ginawa sa matagal na panahon. Eric, singit lang. Thank you, General Simoy, for that. Palakpakan natin! Hindi yung nagsalita ngayon, ha? Major General Simoy. Speaking of law enforcement, yung press con, sinalang yung dalawang kabataan, kitang-kita ninyo yung mga law enforcers pinagbababatokan. Ay, oo. Right at the lobby of Sinasakal nila mga pulis. Oo, di ba? Babait na Oo, binabatukan ng pulis. How can you enforce yung mga law enforcers natin kawawa? Kawawa. Yung pulis, di ba? Binabatukan nila dito. Binabatukan ka Tapos sinasakal nila. Sinasakal. Tinago ng mga kasama niya. Tama No? yan. I mean, Kulang tayo sa specific laws. tama yun. May batas dapat. Tama yun. Kasi yung pulis na yun, yung mga pulis na yun, bago pinatayo yun doon, bugbog sa briefing yun. Oo. Huwag kayong magbabiolate ng human rights. Doon sila doon sila. Brainwash din yun. No? Hinaharap doon. Minsan nga ginagawa, di ba, sa mga rally, hinaharap mga babae. Masyadong defensive. Dahil wala tayong mga batas na nagre-restrict sa kanilang abuso sa democratic space. Tama, Inaabuso nila yung democratic Agree ako space. kay
General Simoy, alam niyo ba kung ano ang i-reveal namin sa inyo para sa pagtatakip na ito, pagsasarado ng forum na ito? Kaya sila nagrereklamo ng red tagging kasi ang kondukta ng CPP, NPA, NDF sa urban operations, sasabihin ko sa inyo at sasabihin niyo sa akin kung mali ako hindi sa observation niyo. Iniikutan nila ang batas, binubutas ang batas, binabaliktad ang batas laban sa gobyerno. Ang tawag namin dyan, revolutionary dual tactics. Sa simpleng pananalita, ang revolutionary dual tactics ay doble cara. Nagkukunwari kaming legal, pero may nakabaon kaming illegal. Yun ang mga underground components na ugmo. Ayun, si General Simoy may dagdag yan. Ay pandagdagan ko para hindi naman one way ang suggestion natin sa solution. Sige. Is, tungkol naman sa tungkol nare-report ng mga torture, ng report na unnecessary killings. Para maging patas naman ang laban is pag ang law enforcement personnel involved, dodoblehin ninyo ang sabihin nyo sa Congress, dodoblehin ninyo ang penalty. Mas mabigat. Kung murder man, double murder yan. Dati kung 30 years in jail, magiging 60 yan pag law enforcer ang in any crime. Kung involved ang law enforcement personnel, dodoblehin din nyo ang Kaya lang, wala sa batas natin yun eh. So kailangan na sabihin ng mga tao sa Kongreso na ipasa yung batas na ganun. Para yung mga abuses, mababawasan din ang abuses ng mga law enforcement agencies. Para balance. Agree. So, magandang General Simoy na mention kita, okay lang. Okay lang. Si Major General Simoy po, yung sinasabi ko kanina na salat sa katanyagan at nagtatanggol ng bayan sa likod ng mga anino. Kasi siya ay nanggaling sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Salat sa katanyagan, they don't show themselves. Pero ngayon, in public, pero muling assignment yan, nag-division commander ito, nag-7. At brigade commander, Brigade commander. 50% engineer brigade. Originally, engineer talaga ang gusto ko dahil nga activista ako ayaw ko ng bakbakan eh. Nagkataon lang na dahil sa assignment, napapasuko na rin. So talagang, nasa Corps of Engineer. Kami yung gumagawa ng mga kalsada, mga daan sa mga barangay. Na lalo na yung mga barangay na red influence na red areas. Kami yung mga pumapasok doon. Yun. Napapasapak na rin kung minsan. Pero iba naman yung ginagawa sa intelligence. Yung hindi kayang tirahin ng mga private contractors. Kayo di ba? Sige. Kaya nga ang gusto ko lang kaya lumabas na rin siguro ako para na rin matanda na rin ako. Nakakainis na rin na makikita ang ating bayan na sa tagal ng panahon at tinanong nga ako sa Malaysia how do you compare Malaysia to the Philippines? Ang Malaysia kasi nung nagsisimula sila, number 1 tayo. Yes. Una tayo sa kanila. Kaya lang ang gawa ni Prime Minister Mahathir, naging kinonsulta niya si President Marcos Sr. Yung 20-year plan ni President Marcos Sr. Kinopya ni PM Mahathir yun. It's not a secret. Ginawa niya sa Malaysia, kaya makikita na yung nangyari sa buong Malaysia ay plano na originally ni President Ferdinand Marcos Sr. Yun. At 20-year plan. At may binanggit kanina si General Simoy na hindi natin napag-aralan sa neighbor natin, ang isa pang nagdurog ng communist terrorism sa kanilang bansa, Indonesia. Sina Suharto at pangalawa, maliban sa Malaysia, yung experience nila Lee Kuan Yew sa Singapore. Yung atrocities naman ng NPA, kung gusto nyo I will give you an example. Ito, sundalo ko ito sa Davao. Kainitan na. Davao is the number 1 anti-government city in the Philippines before, in the early 80s. Kaya nag-cover yung isang sundalo ko, may dala siyang camera, pinakoberan yung rally. Nawala siya doon sa rally. Nawala siya doon sa rally. Kung anong atrocities ng CPP, nakuha namin siya na lumutang sa Davao Road.
Ang katawan niya, tad ng saksak ng barbecue stick, mata, ilong, tenga. Ako mismo ang nakakakita. Bayag, ano pang basta lahat ng parteng katawan, pati yung sa ilalim, tinusok ng barbecue stick. So, that is the one example of terrorism. Another is, meron din akong sundalo na kasama sa security agency, siyempre undercover, na ambush ng NPA sa Kalinan, sa Maring Kalinan, Davao City. Ano pa lang, flag lawyer pa lang si Atty. Duterte noon. Kilala ko si Atty. Duterte. So, nung ninambush sila, dahil nga payroll delivery from Davao City to the plantation, sa Eden Cruz Plantation yun. Ang may-ari noon si Ayala, hindi yung connected sa Ayala dito sa atin. Ang ginawa ng NPA, kinuha yung payroll na dala ng mga security guard, kasama doon ng isang sundalo ko. Lahat sila, tinaga ang leeg. Pinutulan ng leeg. Biro mo, security guard lang, pinutulan ng leeg. Notorious yung Davao City sa So, pagsisimula hindi nyo rin masisi ang mga sundalo na maging matapang din pagdating sa enkwentro. Hindi nyo kami masisisi kung magiging matapang din kami dahil sa enkwentro. Sabagay, buhay pa ako after so many And we're happy to have you today. Nahundid din po ako minsan. General Simoy, maraming salamat po for your solidarity today. At napaganda ng suggestion mo. Once the government will fail to be strong and decisive in law enforcement and in legal offensive against the enemies of the people in the state, like the CPP, NPA, NDF, hindi po natin ito matatapos. I will agree to that. Kahit araw-araw tayo mananalo sa NPA, kung ang recruiter sa schools, universities, factories, communities, infiltrator sa church, sa ospital, sa iba't nandyan, sa simbahan, sa abroad at wala tayong nagagawang legal paralysis